Ngayong 2025, marami ang magiging 40 years old na. O kung ikaw ay nasa edad 40 at nararamdaman mo na wala pa ring direksyon ng iyong finances, huwag kang panghinaan ng loob. Hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipino ang nasa parehong sitwasyon na nakakaraos lang sa pang-araw-araw na gastusin pero walang ipon. Ang mahalaga ay hindi pa huli ang lahat. Kaya sa video na ito, kung ready ka nang baguhin ang takbo ng iyong financial situation, narito ang mga practical steps na makakatulong sa iyo para magsimula makaipon kahit nasa 40s ka na. And take note na napadpad din ako sa ganitong sitwasyon at bago pa sumapit ang 40th birthday ko ay nag-take action kagad ako. Kaya masasabi ko na ang video na ito ay galing na rin sa experience ko. Kaya simulan na natin. Una, harapin ang katotohanan. Ang unang hakbang para makabangon sa iyong mga financial struggles ay ang pagharap sa katotohanan. Katotohanan na wala kang ipon at wala ka na ring oras para magdrama pa. Kailangan mong kilalanin ang iyong mga financial habits at maintindihan kung bakit wala ka naiipon. Maglaan ng oras upang tingnan ang iyong mga gastos at isulat ang iyong mga pinagkakagastosan mula sa malalaking bayarin tulad ng renta o tuition ng mga anak mo hanggang sa maliliit na bagay tulad ng kape o snacks. Ang pagiging aware sa iyong mga spending habits ay magbibigay sa iyo ng malinaw na larawan kung bakit lagi nauubos ang sweldo mo. Minsan, hindi natin napapansin na ang maliliit na gastos ay lumalaki kapag pinagsama-sama. Pangalawa, iwasan ng lifestyle inflation. Madalas habang tumataas ang kita, tumataas din ang ating mga gastusin dahil sa kagustuhan na makasabay sa uso o makapamuhay na mas maginhawa kaysa dati. Napipilitan tayong i-upgrade ang buhay natin. Yung dati mga luxury noon ay nagiging necessity na ngayon. Halimbawa, kung dati ay kontento ka na sa simple at affordable na cellphone, ngayon ay napipilitan kang bumili ng bagong model dahil ito ang sikat. Kung gusto mo talaga makaipon, kailangan mong bawasan ang paggasto sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Hindi mo naman kailangan makipagsabayan sa mga kaibigan mo na lagi may bagong gadget o nagpapakita ng magagarang lifestyle sa social media. Matuto ka mabuhay ng simple at praktikal at yun nasa abot kaya mo lang. Ang pangatlo, simulan ng emergency fund. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng maraming Pilipino ay ang kawalan ng emergency fund. Kapag may bigla ang gastos tulad ng pagkakasakit o aksidente, napipilitan tayo mangutang o ibenta ang ating mga ari-arian para lang makaraos. Ang emergency fund ay nagsisilbing safety net mo para sa mga ganitong sitwasyon. Kahit maliit na halaga lang, simulan mo ang magtabi ng pera para dito. Pwede kang magsimula sa halagang kaya mo, halimbawa 50 hanggang 100 pesos araw-araw. At sa paglipas ng panahon, lalaki din ito nang hindi mo namamalayan. Ang pang-apat, maghanap ng side hustle o extra income source. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang umaasa lang sa iisang source of income, lalo na kung maliit lang ang kinikita mo. Kung gusto mo makaipon, humanap ka ng paraan upang madagdagan ang iyong kita. Ang maganda dito, maraming oportunidad ang pwede mong simulan kahit hindi mo iiwanan ang iyong full-time job. Halimbawa, pwede ka magsimula ng isang maliit na sari-sari store sa harap ng bahay mo o pwede mo ring subukan ng pagbebenta ng mga pagkain tulad ng mga baked goods o frozen food products. Ang mahalaga ay matutunan mong gamitin ang iyong libreng oras para kumita ng extra. Huwag mong isipin na pagod ka dahil pwede mo namang itulog yan. Ang importante ay magsimula ka ngayon. Ang panglima, unti-unting bawasan ang utang. Kung may utang ka, isa ito sa pinakapangunahing dahilan kung bakit hindi ka makapag-ipon. Ang interes sa utang, lalo na sa mga credit cards, ay para lang linta na unti-unting sumisipsip ng iyong pera. Kaya mahalaga na gumawa ka ng konkretong plano para unti-unting mabawasan ng iyong utang. Unahin mong bayaran ng mga utang na may mataas na interes. Kapag nabayaran mo na ang isa, ilipat mo ang focus mo sa susunod. Ang prosesong ito ay maaaring mabagal pero sa bawat pagbabayad mo ay mas mapapalapit ka sa iyong financial stability. Ang pang-anim, mag-invest sa financial literacy. Kung hindi mo naiintindihan ang basic concept ng personal finance, mahihirapan ka makapag-ipon. Kaya't mahalaga na maglaan ka ng oras para matutunan ng mga bagay na ito tulad ng budgeting, saving at investing. Hindi mo naman kailangan mag-enroll sa mamahaling seminar o mag-hire ng mamahaling coach. Maraming resources online ang libre lang at madaling maintindihan. Pwede ka rin magbasa ng mga libro tulad ng Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki o manood ng mga videos na nagbibigay sa iyo ng practical tips sa paghawak ng pera. Sa pagkakaroon ng ganitong kaalaman, magkakaroon ka ng kumpiyansa na gumawa ng mga tamang financial decision para sa iyong financial future.
Ang pangpito, mag-invest habang may panahon pa. Ang pag-i-invest ay hindi lamang para sa mga bata o mga nasa 20s pa lang. Kahit nasa edad 40 ka na, maaari ka pa rin makapagsimula. Ang mahalaga ay piliin mo ang mga investment na naaayon sa iyong kakayahan at pangangailangan. Kung ayaw mo na mag-take na mataas na risk, subukan mo ang mga low-risk investment tulad ng Pag-ibig MP2, high-yield savings account o dividend-paying stocks. Ang pag-i-invest ay para ding pagtatanim ng puno. Habang mas maaga ka magsisimula, mas marami kang aanihin sa hinaharap. Huwag kang panghinaan ng loob kung maliit lang ang kaya mong i-invest. Maging consistent ka lang at soon, after 5 or 10 years, ay makikita mong lumalaki ang pera mo. Ang pangwalo, baguhin ang mindset tungkol sa pera. Ang mindset mo tungkol sa pera ay nagdidikta kung paano mo ito i-manage. Kung ang tingin mo sa pera ay ginawa lang para gastusin, hindi ka talaga makakaipon. Kailangan mong baguhin ang pananaw mo tungkol sa pera at isipin ito bilang isang tool na magagamit mo para sa mga pangarap mo sa buhay. Hindi lamang ito bilang reward sa pagtatrabaho mo. Matutong maging disiplinado at iwasan ang mga impulsive purchases. Bago ka bumili ng isang bagay na gusto mo lamang at di naman importante, tanungin mo muna ang sarili mo, kailangan ko ba talaga ito? Bago ka maglabas ng pera mo. Ang simpleng mindset shift na ito ay makakatulong sa iyo para mas maging responsable ka sa iyong paggastos. Ang pangsyam, mag-focus sa long-term goals. Kung gusto mo magkaroon ng ipon, kailangan mo magplano para sa hinaharap. Ano ba ang mga financial goals mo? Gusto mo ba magkaroon ng sariling bahay, makapag-retire ng maaga, o maglaan ng pondo para sa edukasyon ng iyong mga anak? Kapag may malinaw kang goals, mas madali ka makakagawa ng plano kung paano mo ito mararating. Huwag kang masyado magpadala sa mga short-term desires o yung mga get-rich-quick schemes. Trust the process. Tandaan na ang tunay na financial success ay hindi biglaan, kundi nakukuha sa mahabang proseso. At ang pang-10, mahalin mo muna ang trabaho mo. Kung 40 ka na at wala kang ipon at limitado lang ang pinagkukunan mo ng kita at ang tanging trabaho mo lang ang iyong source of income, magpakumbaba ka muna at mahalin ito. Hindi yung konting pagod lang, resign ka agad. Nasigawan ng konti, absent na. Tandaan mo na mahirap ka at wala kang pera. Ang trabaho mo ay hindi lamang dahil ito ay nagbibigay sa iyo ng pang-araw-araw na pangangailangan, kundi dahil ito na rin ang makakapagbigay sa iyo ng oportunidad na makapag-ipon at umasenso sa buhay. Mag-invest ng oras at effort sa pagpapabuti ng iyong trabaho. Pag-aralan ng mga skills na magagamit mo na balang araw, baka makapagsimula ka rin ng business sa line ng industry ng trabaho mo. Kung nasa sales ka, mag-focus ka sa advanced sales technique. Kung nasa creative field ka, alamin ang mga bagong trends. Ang mahalaga ay matutunan mong gamitin ang iyong trabaho bilang daan sa mas magandang kinabukasan. Sa huli, kung 40 ka na at wala kang ipon, huwag kang panghinaan ng loob, kundi gawin mo itong oportunidad para magbago ang iyong buhay at simulan ng pag-iipon. Tandaan na hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay ang bawat hakbang mo ngayon na gagawin ay magdadala sa iyo palapit sa iyong mga ipon goals. Kaya simulan mo na ngayon at patuloy mong paunlarin ang sarili mo para sa mas maayos at mas masayang buhay. Ikaw ba, ano pa ang mga paraan sa tingin mo na makakatulong sa iyo para makapag-ipon ng pera? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.